May mga pagkakataon na tahimik ang paligid, pero malakas ang tanong ng puso kung handa ba talaga ang kaluluwa kapag dumating ang araw na haharap ang bawat tao sa Diyos. Maraming tao ang abala sa pang-araw-araw na buhay, ngunit kakaunti ang tunay na nagbubulay kung ano ang kalagayan ng kanilang pananampalataya sa harap ng langit. Kapag dumating ang sandali na wala nang maitatago at lahat ng lihim ay mabubuksan sa harap ng banal na hukuman, bawat puso ay magnanais ng katiyakan. Malalim ang pangamba ng marami dahil walang sino man ang nais mapalayo sa awa at pag-ibig ng Panginoon. Narito ang isang mahalagang pagninilay na maaaring magbigay liwanag sa mga palatandaang nagpapakita na ang isang tao ay lumalakad sa landas ng kaligtasan. Araw-araw ay may mga simpleng pangyayari na hindi napapansin ngunit maaaring sumasalamin sa tunay na kalagayan ng relasyon ng tao sa Diyos. Kapag ang budhi ay madaling nasasaktan sa kasalanan at ang puso ay naghahanap ng kapatawaran, may kilos na ang biyaya sa kalooban ng isang mananampalataya. Hindi lahat ng umiiyak sa panalangin ay mahina dahil kadalasan ang luha ang patunay na buhay ang pananampalataya sa gitna ng pagsubok. May mga panahong tila ordinaryo lamang ang lahat, ngunit may tahimik na pagbabago na unti-unting hinuhubog ng Panginoon. Bawat sandali ng pagbabalik loob ay mahalaga dahil bawat hakbang palapit sa Diyos ay may malaking kahulugan sa walang hanggan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan. At baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaki ang naitutulong ng sama-samang pakikinig sa mga aral ng Panginoon upang mas maraming puso ang mahikayat na manumbalik sa Kanya. Kapag ang isang mensahe ay umaabot sa maraming tahanan, mas marami ring buhay ang maaring mabago ng katotohanan. Patuloy ang pagdaloy ng biyaya kapag ang salita ng Diyos ay ibinabahagi ng may pananampalataya at pag-ibig. Malalim ang kahalagahan ng bawat pakikinig sapagkat maaring isang pangungusap lamang ang maging daan upang magising ang isang kaluluwa. Sabi sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Makapangyarihan ang talatang ito dahil malinaw na ipinapakita na ang kaligtasan ay bunga ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi nakasalalay sa yaman, katayuan o lakas ng tao ang paglapit sa Panginoon, kundi sa tapat na pananampalataya kay Kristo. Kapag may tunay na paniniwala at pagsuko ng puso, unti-unting nakikita ang bunga ng pagbabago sa ugali, pananalita at pakikitungo sa kapwa. Malinaw na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa sino mang handang magtiwala sa Kanyang pangako. Unang senyales, may tunay na pagsisisi sa puso. Kapag ang budhi ay agad nababagabag pagkatapos ng pagkakamali, malinaw na hindi pa nanlalamig ang puso sa harap ng Diyos. Nararamdaman ng isang taong malapit sa Panginoon ang bigat ng kasalanan, kahit walang ibang nakakaalam ng kanyang nagawa. Hindi niya kayang maging payapa habang alam niyang may bagay na kailangang ituwid sa kanyang buhay. Lumalalim ang pagnanais na humingi ng tawad dahil nauunawaan niyang ang bawat pagkukulang ay may epekto sa kanyang espiritual na kalagayan. Bawat paglapit sa panalangin ay nagiging mas tapat kapag ang pagsisisi ay tunay na nagmumula sa kalooban. Karaniwang napapansin ang pagbabago sa paraan ng pagsasalita at pakikitungo kapag seryoso ang isang tao sa pagtalikod sa dating pagkakamali. Unti-unting nawawala ang dating kasiyahan sa mga gawaing alam niyang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Mas nagiging maingat siya sa bawat desisyon dahil ayaw niyang muling masaktan ang kanyang konsensya. Lumilitaw ang kababaang loob kapag handa siyang aminin ang pagkukulang kahit mahirap para sa kanyang dangal. Bawat araw ay nagiging pagkakataon upang mas mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng tahimik na pagbabago. Sabi sa Psalm 51 verse 17, "The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise." Makapangyarihan ang mensaheng dala ng talatang ito dahil ipinapakita na mahalaga sa Diyos ang pusong marunong magpakumbaba. Hindi niya tinatanggihan ang lumalapit ng may tapat na pag-amin at tunay na pagdadalamhati sa kasalanan. Kapag ang puso ay handang yumuko,
naroon ang simula ng panibagong lakad sa pananampalataya. Malinaw na ang pagsisisi ay hindi kahinaan, kundi daan patungo sa paglilinis ng kaluluwa. Dumadating ang sandali na kahit tahimik ang paligid, ay malakas ang panawagan ng loob na manalangin at humingi ng awa. Hindi madaling harapin ang sariling pagkakamali, ngunit ang taong hinahubog ng Diyos ay hindi tumatakas sa katotohanan. Mas pinipili niyang humarap sa Panginoon kaysa magkunwaring walang nangyari. Nabubuo ang matibay na pananampalataya kapag handang harapin ang sariling kahinaan ng may katapatan. Bawat luha sa panalangin ay nagiging bahagi ng paghilom ng Espiritu. Kapag ang dating ugali ay unti-unting napapalitan ng kabutihan, malaking patunay iyon na gumagawa ang Diyos sa puso ng tao. Mas nagiging sensitibo siya sa kapakanan ng kapwa at mas maingat sa bawat salitang binibitawan. Hindi na sapat para sa kanya ang basta mabuhay lamang dahil hangad niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon araw-araw. Lumalakas ang pagnanais na manatili sa tamang landas kahit may mga pagsubok na dumarating. Naroroon ang isang malinaw na palatandaan ng kaligtasan kapag ang pagsisisi ay humahantong sa tunay na pagbabago ng pamumuhay. Ikalawang senyales, may pagmamahal sa kapwa na nagmumula sa malinis na puso. Kapag ang isang tao ay marunong umunawa sa kahinaan ng iba at hindi agad humahatol, malinaw na may malalim na kilos ng biyaya sa kanyang puso. Nagiging mas mahinahon ang pananalita kapag ang loob ay naturuang magmahal sa paraang kinalulugdan ng Diyos. Hindi madaling manatiling mabuti sa gitna ng sugat at pagkadismaya, ngunit ang pusong hinahawakan ng Panginoon ay marunong pa ring magpatawad. Bawat kabutihang ginagawa ng walang hinihintay na kapalit ay nagpapakita ng tunay na pagbabago sa pagkatao. Mas nagiging mahalaga ang kapakanan ng kapwa kaysa pansariling damdamin kapag ang pag-ibig ng Diyos ang gumagabay. Kapag may nakikitang nangangailangan at kusang kumikilos ang damdamin upang tumulong, malakas na palatandaan iyon ng buhay na pananampalataya. Hindi lamang salita ang kabutihan, kundi nakikita rin sa gawa, sa pakikitungo at sa paraan ng pagdamay sa nahihirapan. Lumalawak ang pangunawa kapag nauunawaan na bawat tao ay may laban ding dinadala sa araw-araw. Mas nagiging maingat sa pakikitungo dahil nauunawaan na bawat sugat ng kapwa ay hindi agad nakikita sa panlabas. Bawat simpleng pagdamay ay may malaking halaga sa harap ng langit. Sabi sa 1 John 4 verse 20, "He who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?" Napakalinaw ng paalala ng talatang ito dahil hindi maaring ihiwalay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kapag may galit na matagal ng kinikimkim, nahihirapang lumalim ang kapayapaan sa loob. Bawat pagpapatawad ay hakbang palayo sa bigat na matagal ng pasan ng damdamin. Mas nagiging malaya ang puso kapag natutong magbukas sa habag at awa. Kapag may taong nakagawa ng mali, ngunit pinipili pa ring ipanalangin kaysa gantihan, naroroon ang kakaibang lakas na hindi madaling matagpuan sa ordinaryong damdamin. Hindi nangangahulugan na madaling kalimutan ang sugat, ngunit pinipiling huwag hayaang manaig ang pait. Hunti-unting lumalalim ang pananampalataya kapag marunong magbigay ng pangalawang pagkakataon. Mas nagiging malinaw ang aral ni Kristo sa bawat desisyong pinipiling pairalin ang kabutihan. Bawat sandali ng pagpipigil sa galit ay tanda ng paglago ng espiritual na buhay. Kapag ang kabaitan ay nananatili kahit walang nakakakita, malaking patunay iyon ng pusong hindi lamang nagpapakita sa panlabas. Hindi hinahanap ang papuri ng tao dahil sapat ng alam ng Diyos ang kabutihang ginagawa sa lihim. Mas nagiging payapa ang kalooban kapag ang layunin ay makatulong at hindi magpahanga. Bawat gawa ng pag-ibig na tahimik, ngunit totoo ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Naroroon ang isang mahalagang senyalis ng kaligtasan kapag ang pag-ibig sa kapwa ay patuloy na nabubuhay sa araw-araw. Ikatlong senyalis, may malalim na pagmamahal sa salita ng Diyos. Kapag ang isang tao ay kusang naghahanap ng sandali upang magnilay sa Biblia, malinaw na may uhaw ang kanyang kaluluwa sa katotohanan ng Diyos. Hindi lamang simpleng pagbabasa ang nagaganap, kundi taos-pusong paghahanap ng gabay para sa araw-araw na pamumuhay. Mas nagiging makahulugan ang bawat talata kapag dinadala ng buhay ang tao sa gitna ng pagsubok at pangamba. Bawat pangungusap mula sa banal na kasulatan ay nagiging ilaw sa isip na naghahanap ng direksyon.
lumalalim ang pananampalataya. Kapag ang salita ng Diyos ang unang pinakikinggan, bago ang opinyon ng mundo. Kapag ang puso ay nasasagi ng isang talata at hindi agad makalimot sa mensahe nito, palatandaan iyon na kumikilos ang Panginoon sa kalooban. Nagkakaroon ng pagnanais na suriin ang sariling ugali dahil ang salita ng Diyos ay parang salamin na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng loob. Hindi laging madali ang tumanggap ng paalala, ngunit ang pusong handang magpakumbaba ay natutong tumanggap ng pagwawasto. Mas nagiging maingat ang bawat pasya kapag inuuna ang aral ng Panginoon kaysa pansariling damdamin. Bawat paalala mula sa Biblia ay nagiging proteksyon laban sa maling landas. Sabi sa Psalm 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito dahil ipinapakita na ang salita ng Diyos ang nagbibigay linaw sa mga panahong malabo ang direksyon ng buhay. Kapag maraming tanong sa isip at mabigat ang dibdib, malaking tulong ang pagkapit sa pangako ng Panginoon. Hindi lahat ng sagot ay agad dumarating, ngunit may kapayapaang unting sumisibol habang nagbabasa ng banal na salita. Mas nagiging matatag ang loob kapag ang katotohanan ng Diyos ang pinanghahawakan. Kapag naririnig ang pangangaral at may bahagi ng mensaheng tumatama sa puso, malaking biyaya iyon sa isang mananampalataya. Hindi basta lumilipas ang aral dahil dinadala hanggang sa mga desisyon sa tahanan at pakikitungo sa kapwa. Unti-unting nababago ang pananaw sa buhay kapag ang isip ay laging binababad sa salita ng Panginoon. Mas nagiging malinaw ang kahalagahan ng kabutihan, pagpipigil at katapatan sa araw-araw. Bawat aral na isinasabuhay ay patunay na buhay ang pananampalataya. Kapag may pananabik na muling magbasa, kahit walang naguutos, naroroon ang malalim na pag-ibig sa salita ng Diyos. Hindi nawawala ang pagnanais na mas makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Mas nagiging payapa ang gabi kapag may isang talatang naiuwi sa puso bago magpahinga. Bawat pahina ng Biblia ay nagiging paalala na ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa mga handang makinig. Naroroon ang isang mahalagang sinyalis ng kaligtasan kapag ang salita ng Diyos ay nananatiling mahalaga sa loob ng puso. Ika-4 na sinyalis, may katatagan sa pananalangin kahit walang nakakakita. Kapag ang isang tao ay patuloy na lumalapit sa Diyos kahit walang ibang nakakaalam, malinaw na totoo ang kanyang pananampalataya. Hindi lamang sa panahon ng problema, lumalalim ang panalangin kundi maging sa mga tahimik na araw na walang kaguluhan. Nagiging natural ang pakikipag-usap sa Panginoon kapag ang puso ay sanay ng umaasa sa kanyang presensya. Bawat pulong ng panalangin ay nagiging tulay ng pag-asa sa gitna ng pagod at alinlangan. Mas nagiging matatag ang loob kapag alam ng kaluluwa kung saan tatakbo sa oras ng pangangailangan. Kapag mabigat ang dibdib at unang hinahanap ang pananalangin bago ang payo ng tao, malaking palatandaan iyon ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi lahat ng laban sa buhay ay kayang ipaliwanag sa iba, kaya ang tahimik na pagluha sa panalangin ay nagiging sandigan ng marami. Doon madalas nabubuo ang lakas na hindi kayang ibigay ng mundo. Lumalawak ang pangunawa kapag natututong maghintay sa tamang sagot ng Panginoon. Bawat sandali ng pagluhod ay nagpapakita ng pusong marunong magpakumbaba. Sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 17, "Pray without ceasing." Napakasimple ng talatang ito, ngunit napakalalim ng paalala nito sa bawat mananampalataya. Hindi hinihingi ng Diyos ang magarang salita, kundi pusong handang manatiling konektado sa Kanya araw-araw. Kapag ang panalangin ay bahagi na ng karaniwang takbo ng buhay, mas nagiging payapa ang pagharap sa anumang sitwasyon. Mas madaling maunawaan ang kalooban ng Diyos kapag may patuloy na pakikipag-usap sa Kanya. Kapag may pasasalamat pa ring lumalabas sa bibig kahit gitna ng hirap, nagpapakita iyon ng pananampalatayang hindi agad natitinag. Hindi nawawala ang pag-asa dahil may paniniwalang may layunin ang Diyos sa bawat pinagdaraanan. Unti-unting natutong magtiwala ang puso kahit hindi pa malinaw ang kinabukasan. Mas nagiging tahimik ang loob kapag ang bawat takot ay naihaharap sa panalangin. Bawat gabing may pakikipag-usap sa Panginoon ay nagiging pahinga ng kaluluwa. Kapag ang pananalangin ay hindi lamang para sa sariling pangangailangan, kundi para rin sa kapwa, naroroon ang paglago ng espiritual na buhay. Lumilitaw ang malasakit
kapag ipinagdarasal pati ang mga taong hindi madaling mahalin. Nagiging malawak ang pananaw kapag nauunawaan na ang bawat isa ay nangangailangan ng awa ng Diyos. Mas tumitibay ang pananampalataya habang nakikita ang mga sagot sa mga panalangin inialay. Nang may pagtitiis, naroroon ang isang mahalagang senyales ng kaligtasan kapag ang panalangin ay nananatiling buhay sa araw at gabi. Ikalimang senyales, may kapayapaan sa loob kahit dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Kapag ang isang tao ay hindi agad nadudurog sa gitna ng problema at nananatiling kumakapit sa Diyos, malinaw na may malalim na pundasyon ang kanyang pananampalataya. Hindi nangangahulugan na wala ng lungkot o pagod, dahil likas sa tao ang makaramdam ng panghihina. Kaibahan lamang ay may tahimik na lakas na nananatili sa puso kahit maraming hindi maunawaan. Sa gitna ng kaguluhan, may pananalig na may kamay na humahawak sa bawat sandali ng buhay. Mas nagiging malinaw ang presensya ng Panginoon kapag ang paligid ay puno ng pagsubok, ngunit ang loob ay hindi tuluyang nawawala sa pag-asa. Kapag may suliraning dumarating at hindi galit ang unang lumalabas kundi pananalig, malaking palatandaan iyon ng espiritual na paglago. Hindi agad sumusuko ang pusong naturuang magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Kahit mabagal ang pagbabago ng sitwasyon, may pananatiling panatag sa kalooban. Bawat araw na pinipiling magpatuloy ay patunay ng lakas na hindi lamang galing sa sarili. Mas nagiging malalim ang pag-unawa na ang bawat pagsubok ay may maaring ituro sa buhay ng tao. Sabi sa Philippians 4 verse 7, "And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Napakaganda ng talatang ito dahil ipinapakita na may kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Kapag ang sitwasyon ay mabigat ngunit hindi nawawala ang pag-asa, naroroon ang kilos ng biyaya ng Diyos. Hindi laging agad nasasagot ang mga tanong, ngunit may kapanatagang dahan-dahang pumupuno sa dibdib. Mas nagiging matatag ang isip kapag ang puso ay nakasandal sa Panginoon. Kapag may pagkawala, kabiguan o pangamba, ngunit patuloy pa ring nakakayang magpasalamat, nagpapakita iyon ng pambihirang tiwala sa Diyos. Hindi madaling ngumiti sa gitna ng hirap, ngunit may mga taong pinatitibay ng pananampalataya upang magpatuloy. Unti-unting natututuhang hindi lahat ng sakit ay katapusan ng pag-asa. Mas nagiging malinaw na ang Diyos ay gumagawa kahit hindi agad nakikita ang resulta. Bawat pagbangon mula sa mabigat na araw ay tahimik na patunay ng pananatili ng pananampalataya. Kapag ang puso ay hindi pinaghaharian ng takot, kahit may hindi tiyak na bukas, naroroon ang mahalagang tanda ng pagtitiwala sa langit. Hindi nawawala ang pag-iingat, ngunit nananatili ang katahimikan sa kalooban. Bawat panibagong umaga ay tinatanggap ng may pananalig na may dahilan ang Diyos sa lahat ng nangyayari. Mas nagiging magaan ang paglakad sa buhay kapag ang kapayapaan ng Panginoon ang kasama sa loob. Naroroon ang isang mahalagang senyales ng kaligtasan kapag ang kapayapaan ay hindi nawawala kahit sa gitna ng matinding pagsubok. Ika-6 na senyales, may kusang paglayo sa kasalanan kahit walang nagbabantay. Kapag ang isang tao ay marunong umiwas sa maling gawain kahit walang ibang nakakakita, malinaw na may takot siya sa Diyos na nagmumula sa puso. Hindi dahil sa pangamba sa opinyon ng tao, kundi dahil nauunawaan niyang mahalaga ang kabanalan sa harap ng Panginoon. Bawat desisyong umiwas sa tukso ay bunga ng pakikipaglaban ng konsensya laban sa dating nakasanayan. Unti-unting nawawala ang dating kasiyahan sa mga bagay na alam niyang sumisira sa espiritual na buhay. Mas nagiging mahalaga ang kalinisan ng budhi kaysa pansamantalang aliw ng makamundong pagnanasa. Kapag may pagkakataong gumawa ng mali, ngunit pinipiling umatras, naroroon ang isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago sa loob. Hindi laging madali ang tumanggi, lalo na kapag pamilyar ang dating landas. Subalit ang pusong hinahawakan ng Diyos ay natutong pumili ng tama kahit may kapalit na hirap. Mas nagiging malinaw ang pagkakaiba ng pansamantalang saya at pangmatagalang kapayapaan. Bawat pagtanggi sa maling gawain ay patunay na lumalalim ang pananampalataya. Sabi sa Romans 12 verse 2, "And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind." Napakahalaga ng paalalang ito dahil ipinapakita na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-iisip at sa loob ng tao.
Kapag ang isip ay unti-unting inaakay ng salita ng Diyos, nagbabago rin ang mga pinipiling gawin araw-araw. Hindi sapat ang panlabas na kabutihan kung walang tunay na pagbabagong nagaganap sa puso. Mas nagiging matatag ang tao laban sa tukso kapag ang isip ay pinupuno ng katotohanan. Kapag ang dating madaling ikagalit ay napapalitan ng pagpipigil, malinaw na may bagong direksyong humuhubog sa pagkatao. Hindi agad nawawala ang lahat ng kahinaan, ngunit kapansin-pansin ang pag-iingat sa kilos at salita. Mas pinipili na ang katahimikan kaysa pumatol sa gulo na walang mabuting bunga. Bawat maliit na tagumpay laban sa dating ugali ay mahalaga sa harap ng Diyos. Lumalalim ang paggalang sa banal na pamumuhay habang tumatagal ang paglalakad sa pananampalataya. Kapag may pagkukulang na nangyari at agad na nagnanais bumangon muli, malaking palatandaan iyon na hindi naninirahan ang puso sa kasalanan. Hindi na komportable ang loob kapag nananatili sa bagay na alam niyang hindi tama. Mas mabilis ang paglapit sa panalangin upang humingi ng lakas at awa. Bawat pagnanais na maituwid ang landas ay nagpapakita ng buhay na konsensya. Naroroon ang isang mahalagang senyales ng kaligtasan kapag ang tao ay kusang lumalayo sa kasalanan dahil sa pag-ibig niya sa Diyos. Ikapitong senyales, may kababaang loob na tumatanggap ng pagwawasto. Kapag ang isang tao ay marunong makinig sa paalala nang hindi agad nagagalit, malinaw na may kababaang loob na namumunga sa kanyang puso. Hindi madaling tanggapin ang puna, lalo na kapag tinatamaan ng sariling kahinaan. Subalit ang pusong hinuhubog ng Diyos ay marunong huminto at suriin kung may katotohanang dapat pagnilayan. Mas pinipili niyang matuto kaysa pairalin ang kapalaluan. Bawat sandali ng pagtanggap sa pagwawasto ay nagiging daan sa mas malalim na paglago ng pananampalataya. Kapag may pagkakamaling naituro at handang umamin ng walang maraming paliwanag, naroroon ang tanda ng espiritual na pagkahinog. Hindi kailangang ipagtanggol palagi ang sarili kung malinaw na may bahagi ng buhay na dapat ayusin. Nagiging payapa ang loob kapag marunong kilalanin ang sariling limitasyon. Mas lumalawak ang pangunawa sa buhay kapag handang tumanggap ng payo mula sa mga taong may malasakit. Bawat mapagpakumbabang tugon ay nagpapakita ng pusong hindi sarado sa pagbabago. Sabi sa Proverbs 12 verse 1, "Whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is foolish." Napakalinaw ng mensahe ng talatang ito dahil ipinapakita na ang marunong tumanggap ng pagwawasto ay lumalago sa karunungan. Kapag bukas ang puso sa pagtutuwid, mas madaling makita ang landas na dapat tahakin. Hindi kaaway ang paalala kung nagmumula sa layuning maituwid ang pagkatao. Mas nagiging matatag ang pananampalataya kapag marunong tumanggap ng aral ng may kapakumbabaan. Kapag may nakikitang mali sa sariling ugali at kusang nagsisikap na baguhin iyon, malaking hakbang iyon sa harap ng Diyos. Hindi sapat ang marinig lamang ang tama dahil mahalaga ring maisabuhay ang natutunang aral. Unti-unting nababawasan ang dating pagiging padalos-dalos kapag may pagnanais na maging mas maingat. Mas nagiging malinaw ang halaga ng pagpipigil sa salita at kilos. Bawat pag-amin sa sariling pagkukulang ay nagpapalapit sa puso sa tunay na pagbabago. Kapag ang dangal ay hindi inuuna kaysa katotohanan, naroroon ang isang pambihirang ugaling mahalaga sa espiritual na buhay. Hindi hadlang ang kababaang loob sa pag-unlad, kundi tulay upang mas lalong maitama ang direksyon ng pamumuhay. Mas nagiging magaan ang pakikitungo sa kapwa kapag marunong ding tumanggap ng sariling kahinaan. Bawat aral na tinatanggap ng may bukas na puso ay nagiging puhunan sa paglapit sa Diyos. Naroroon ang isang mahalagang sinyalis ng kaligtasan kapag marunong yumuko ang puso sa harap ng pagwawasto. Ikawalong senyales, may tapat na pag-asa sa awa ng Diyos kahit maraming pinagdaanan. Kapag ang isang tao ay hindi nawawalan ng paglapit sa Diyos kahit ilang ulit nang nasaktan ng buhay, malinaw na malalim ang kanyang pag-asa sa awa ng Panginoon. Hindi madaling manatiling nananalig kapag sunod-sunod ang pagsubok, ngunit may mga pusong patuloy na kumakapit sa biyaya. Sa gitna ng mga sugat na hindi agad naghihilom, nananatili ang paniniwalang hindi nagpapabaya ang Diyos. Bawat araw ay nagiging patunay na may dahilan upang muling bumangon kahit mabigat ang nakaraan. Mas tumitibay ang loob kapag nauunawaan na
Ang habag ng Panginoon ay hindi nauubos. Kapag ang damdamin ay pagod, ngunit nananatiling marunong manalangin, naroroon ang isang uri ng katatagang hindi madaling makita sa panlabas. Hindi lahat ng luha ay tanda ng panghihina dahil madalas ang mga iyon ay bunga ng pusong umaasa pa rin sa tulong ng langit. Mas pinipili ng kaluluwa na lumapit sa Diyos kaysa manatili sa pagkalugmok. Unti-unting bumabalik ang lakas habang pinanghahawakan ang mga pangako ng banal na salita. Bawat tahimik na panalangin ay nagiging tulay tungo sa panibagong pag-asa. Sabi sa Lamentations 3 verse 22 and 23, "Because of the Lord's great love we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning, great is your faithfulness." Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang ito dahil ipinapakita na bawat umaga ay may panibagong biyayang handog ang Diyos. Kahit mabigat ang pinagdaanan kahapon, may bagong habag na naghihintay sa panibagong araw. Mas nagiging payapa ang puso kapag ang katapatan ng Diyos ang pinanghahawakan kaysa sariling pangamba. Kapag may kabiguan ngunit hindi nawawala ang paniniwalang may mabuting layunin ng Panginoon, malaking palatandaan iyon ng buhay na pananampalataya. Hindi agad nauunawaan ang dahilan ng ilang pagluha, ngunit may pananatiling paggalang sa kalooban ng Diyos. Mas natututo ang puso na maghintay kaysa magreklamo sa bawat pagkaantala ng kasagutan. Bawat panahon ng paghihintay ay humuhubog ng mas matibay na pagtitiwala. Unti-unting lumalalim ang pag-unawa na ang Diyos ay gumagawa kahit hindi pa nakikita ang kabuuan. Kapag ang nakaraan ay hindi nahadlang upang muling lumapit sa Panginoon, naroroon ang isang napakahalagang tanda ng espiritual na paggaling. Hindi na hinahayaang manaig ang dating pagkukulang kaysa sa kapatawarang handog ng Diyos. Mas pinipili ang pag-asa kaysa manatili sa pag-uusig ng konsensya. Bawat pagbangon mula sa dating sakit ay patunay na may lakas na ibinibigay ang langit sa mga nagtitiwala. Naroroon ang isang mahalagang senyales ng kaligtasan kapag ang puso ay nananatiling umaasa sa awa ng Diyos sa kabila ng lahat. Ikasiyam na senyales, may kagalakan sa paggawa ng mabuti kahit walang kapalit. Kapag ang isang tao ay masaya sa pagtulong kahit walang nakakakita, malinaw na ang kabutihan ay nagmumula sa malinis na layunin. Hindi niya kailangang purihin ng iba upang ipagpatuloy ang paggawa ng tama. Sapat nang alam niyang ang bawat mabuting gawa ay nakikita ng Diyos. Mas nagiging magaan ang pakiramdam kapag ang puso ay nakapagbigay ng tulong sa nangangailangan. Bawat simpleng kabutihan ay may malalim na halaga sa harap ng langit. Kapag may pagkakataong magbahagi ng oras, lakas o kakayahan at ginagawa iyon ng buong loob, naroroon ang isang tanda ng lumalalim na pananampalataya. Hindi laging salapi ang sukatan ng kabutihan dahil minsan ang pakikinig at pagdamay ang higit na kailangan ng kapwa. Nagiging mahalaga ang bawat maliit na tulong kapag ibinibigay ng may malasakit. Mas lumalawak ang pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos habang natutong magbigay sa iba. Bawat gawaing mabuti ay nagiging salamin ng pusong hinuhubog ng Panginoon. Sabi sa Galatians 6 verse 9, "Let us not be weary in doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart." Napakaganda ng paalalang ito dahil ipinapakita na ang kabutihan ay hindi nawawala ng kabuluhan kahit walang agarang kapalit. Kapag nagpapatuloy ang paggawa ng tama, kahit walang pumapansin, naroroon ang katapatan sa harap ng Diyos. Hindi nasasayang ang bawat pagod na iniaalay sa mabuting layunin. Mas nagiging matatag ang puso kapag alam na may gantimpalang inilaan ang Panginoon sa tamang panahon. Kapag pinipili pa ring maging mabuti sa taong minsang nakasakit, malaking patunay iyon ng malawak na pangunawa sa biyaya. Hindi madali ang magpakita ng kabutihan sa gitna ng sugat, ngunit doon nasusukat ang lalim ng pagbabago sa loob. Mas pinipili ang kabaitan kaysa paghihiganti sapagkat nauunawaan na mahalaga ang kapayapaan ng puso. Bawat pagtitimpi sa halip na pagpatol ay may malaking saysay sa espiritual na buhay. Unti-unting lumalalim ang pagkakahawig sa ugali ni Kristo. Kapag kabutihan ang nananatiling tugon, kapag ang kabutihan ay ginagawa ng hindi ipinapakita sa marami, naroroon ang tunay na kalinisan ng hangarin. Hindi kailangang laging makita ng tao ang mabuting ginagawa upang magkaroon ng kabuluhan ang bawat pagkilos. Mas nagiging tahimik, ngunit makapangyarihan ang impluensya ng isang pusong marunong magmahal ng walang inaasahang balik.
Bawat araw ay nagiging pagkakataon upang maging pagpapala sa iba. Naroroon ang isang mahalagang sinyalis ng kaligtasan kapag may kagalakan sa paggawa ng mabuti kahit walang kapalit. Ika-10 senyales, may pananatiling matapat sa Diyos hanggang sa karaniwang araw ng buhay. Kapag ang isang tao ay nananatiling malapit sa Diyos kahit walang matinding pagsubok, malinaw na ang pananampalataya niya ay hindi lamang para sa panahon ng pangangailangan. Hindi lamang sa sandali ng takot o pangamba, lumalabas ang kanyang pananalig, kundi maging sa ordinaryong takbo ng bawat araw. Kasama ang Diyos sa simpleng pagbangon sa umaga, sa mga pasyang ginagawa, at sa tahimik na pagharap sa mga gawain. Mas nagiging mahalaga ang presensya ng Panginoon kaysa ingay ng mundong mabilis magbago. Bawat araw na iniaalay sa tamang pamumuhay ay patunay ng pusong patuloy na nakakapit sa langit. Kapag ang kabutihan ay hindi nawawala kahit walang nakakakita, naroroon ang isang uri ng katapatan na mahalaga sa harap ng Diyos. Hindi niya kailangan ng entablado upang manatiling tapat sa tama. Sa loob ng tahanan, sa pakikitungo sa kapwa at sa mga lihim na sandali, nananatili ang pag-iingat sa budhi. Mas pinipili ang katotohanan kaysa madaling pakinabang na may kapalit na pagkukulang. Bawat tahimik na pagpili ng tama ay nagiging bahagi ng malalim na espiritual na lakad. Sabi sa Matthew 24 verse 13, "But he who endures to the end shall be saved." Napakalalim ng paalala ng talatang ito dahil ipinapakita na mahalaga ang pananatili at hindi lamang ang magandang simula. Maraming sandali sa buhay na susubok sa tibay ng pananalig, ngunit ang pusong matibay ay patuloy na babalik sa Diyos. Hindi laging madali ang manatiling matapat, ngunit may biyayang nagpapalakas sa mga hindi bumibitaw. Mas nagiging malinaw na ang kaligtasan ay kaugnay ng pusong marunong magpatuloy. Kapag may pagod ngunit hindi tumitigil sa pananalangin, naroroon ang matatag na ugat ng pananampalataya. Kapag may mga tanong ngunit hindi nawawala ang paggalang sa kalooban ng Diyos, malaking tanda iyon ng malalim na pagtitiwala. Hindi lahat ng sagot ay dumarating agad ngunit nananatili ang kapayapaan sa paghihintay. Mas pinipili ang manatiling tapat kaysa sumabay sa agos ng alinlangan. Bawat araw ng pagtitiis ay humuhubog sa isang pusong handang humarap sa Diyos. Kapag ang pag-ibig sa Panginoon ay makikita sa simpleng pamumuhay at hindi lamang sa panlabas na pagpapakita, naroroon ang mahalagang tanda ng tunay na pananampalataya. Hindi kailangang maging perpekto upang manatiling malapit sa Diyos dahil mahalaga ang pusong handang bumangon sa bawat pagkukulang. Mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay kapag ang Panginoon ang sentro ng isip at damdamin. Bawat tahimik na araw na may katapatan ay mahalaga sa harap ng langit. Naroroon ang isang mahalagang senyales ng kaligtasan kapag ang puso ay nananatiling matapat sa Diyos hanggang sa karaniwang araw ng buhay. Habang nagpapatuloy ang bawat araw ng buhay, mahalagang suriin ng bawat isa kung paano tumitibok ang puso sa harap ng Diyos at kung gaano katatag ang pananampalatayang dala sa gitna ng mundong puno ng pagbabago. Hindi nasusukat ang tunay na kalagayan ng kaluluwa sa panlabas na anyo kundi sa tahimik na ugnayan sa Panginoon na nananatiling buhay kahit walang nakakakita. Kapag nararamdaman ang pagnanais na manatiling malinis ang budhi, magmahal sa kapwa, manalangin ng tapat at kumapit sa salita ng Panginoon, malaking biyaya ang patuloy na paggabay ng langit. Mas nagiging makahulugan ang paglalakbay sa pananampalataya kapag ang bawat araw ay iniaalay sa Diyos ng may kababaang loob. Hindi kinakailangan ng perpektong buhay upang maranasan ang awa ng Panginoon dahil ang mahalaga ay pusong marunong bumangon at patuloy na lumalapit sa Kanya sa gitna ng sariling kahinaan. Maraming pagkakataon na susubukin ang tibay ng pananalig, ngunit ang bawat panalangin, bawat luha at bawat tahimik na pagtitiis ay may halaga sa harap ng langit. Kapag ang puso ay hindi tumitigil sa paghahanap sa Diyos, naroroon ang pag-asa na hindi kayang agawin ng anumang pagsubok. Mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay kapag ang salita ng Panginoon ang nagsisilbing ilaw sa bawat pasya. Bawat umagang may pag-asa sa Diyos ay paanyaya sa panibagong lakad ng pananampalataya. Sabi sa Hebrews 10 verse 23, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised." Napakaganda ng talatang ito dahil ipinapakita na ang katapatan ng Diyos
ang sandigan ng bawat mananampalatayang patuloy na lumalaban sa gitna ng hamon ng buhay. Kapag may mga sandaling tila mabigat ang paglalakad, nananatiling matibay ang loob dahil ang mga pangako ng Panginoon ay hindi nagbabago. Hindi man agad makita ang kabuuan ng plano ng Diyos, sapat nang malaman na ang kanyang kamay ay nananatiling gumagabay. Mas tumitibay ang pananampalataya kapag ang puso ay marunong maghintay ng may pagtitiwala. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaki ang maitutulong ng bawat pagbabahagi upang mas marami pang puso ang maabot ng mensaheng nagbibigay pag-asa at pananampalataya. Kapag ang salita ng Diyos ay naipapasa sa iba, mas marami ring buhay ang maaaring mahikayat na muling lumapit sa Panginoon. Bawat suporta at pakikinig ay nagiging bahagi ng mas malawak na gawain ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Mas nagiging makahulugan ang bawat mensahe kapag sama-samang pinapahalagahan ang katotohanan ng banal na salita. Nawa ay manatiling bukas ang puso sa bawat paalala ng Diyos at huwag manghina sa pagharap sa mga araw na may kasamang pagsubok at pag-aantala.